May plano pala ang Golden State Warriors at ito'y matindi na ikinagulat ng lahat dahil ngayon palang pinaghahandaan na ng Warriors ang future particular sa 2027 season kung saan available si Nikola Jokic na lumayas sa Denver Nuggets. Isang pahiwatig din ni The Joker na malapit na itong aalis sa koponan na Denver Nuggets dahil sa kanyang player option sa 2027 season. At mas lalong uminit ito dahil kapag hindi pa rin nagkampiyon ulit ang Nuggets ay panigurado na aalis na itong si Jokic dahil sa sistema ng Denver Nuggets na hindi niya gusto, pero ang tanong dito, papayag ka ba sa tandem ni Stephen Curry at ni Nikola Jokic? Kung ating silipin ay panigurado na malakas ito dahil isang Nikola Jokic ang mapupunta sa Golden State Warriors, at alam naman natin ang kalidad at kakayahan ni Jokic kapag nasa court ay talaga namang may sarili itong timpla na siya lang ang makakagawa. Tamang-tama ito kay Stephen Curry ipares dahil bukod sa malaking puntos at rebounds ay aasahan din natin para sa big man player ang pambihirang mga assists. Well, sa katunayan last season nag-a-average ito ng triple-double na merong 29.6 points at 12.7 rebounds at 10.2 assists per game while shooting 57.6% field goal. Ang kanyang ginagawa ngayon sa basketball ay talaga namang nakaukit na ito, at mahirap na din nabasagin pa dahil sa uulitin isang big man player, hindi man kabilisan pero maaasahan talaga ito sa points, rebounds at assist dahil sa taglay nito na mataas na IQ sa basketball. Samantala hindi lang pala si The Joker ang target ng Warriors dahil pati itong si Giannis Antetokounmpo ay nasa radar din ng Warriors, na kung iisipin malakas na puwersa din ang mabuo sa pamamagitan ni Giannis Antetokounmpo at Stephen Curry. Kaya pala hanggang ngayon ay tumitipid ang Warriors na hindi man lang nakipag-trade dahil pinaghahandaan na pala ang malalaking isda sa future. Alin man sa dalawang ito ang makukuha ng Warriors ay panigurado na super team agad kung ituring, pero kung ikaw ang tatanungin, idol, sino ang mas gusto mo na i-tandem kay Stephen Curry? Samantala ang OKC Thunder ngayon ay nakatutok din sa posibilidad na trade na magaganap, tinitingnan din nila ngayon ang maaaring maging epekto nito kung sakaling makuha nila. Well, ayon sa report sinisilip ng OKC Thunder ang posibilidad sa pagkuha kay Lauri Markkanen at Jarrett Allen at Malik Monk. Well, aminado na ang OKC Thunder ang nakasungkit ng kampyonato sa nakaraang season, pero sa paparating na season ay malaki ang posibilidad na maagaw sa kanila ang trono dahil ang Western Conference na mga koponan ay mas lalong lumakas, tulad ng Lakers na kinuha sina Marcus Smart at si DeAndre Ayton. Bukod rito nandyan din ang Los Angeles Clippers ni Kawhi Leonard, ang Warriors ni Stephen Curry at isama na rin natin ang Denver Nuggets ni Nikola Jokic. Merong espasyo ngayon ng OKC dahil sina AJ Mitchell at Jalen Williams ay muling nilagdaan sa libreng ahensya, pero ang mga veterano tulad nina Isaiah Hartenstein at Kenrich Williams ay nananatiling matatag sa pwesto, at kahit na may malalim na roster ang OKC na kinabibilangan ni Cason Wallace, Nikola Topic at Aaron Wiggins at Alex Caruso ay maaaring maging delikado pa ito dahil sa uulitin lumakas ngayon ang mga team sa Western Conference at panigurado na ang OKC Thunder ang isa sa kanilang pinaghahandaan. Well, malaki ang maging epekto nito sa OKC Thunder kapag nagkataon dahil alam naman natin ang kalidad ni Lauri Markkanen, isang shooter na maaasahan, na nakita naman natin itong Eurobasket kung saan gumawa ito ng ingay dahil sa kanyang mabuting pagganap. Si Jarrett Allen naman ay may malaking epekto din ito sa Cleveland Cavaliers last season, at panigurado na makakatulong din ito para sa OKC Thunder, gayon din si Malik Monk na maaasahan sa 6-man rotation. Mahirap man at delikado para sa OKC Thunder pero nasa kanila pa rin ang huling desisyon. Ano sa palagay nyo mga idol?